Right? Salamat po, Attorney JV Bautista. Siyempre. Ma'am, unang topic natin. Yes po, sabi ko natin kanina ay ladies first. So, unahin muna natin si Chairwoman Jessica D. Yes, Sige po. patungkol po sa issue ng recently nagkaroon kayo ng petition sa Supreme Court para kontrahen yung petition din ni Attorney Romulo Macalintal nakaraan ano nang update dito, ma'am? Kasalukuyan po na inaantay po, actually ang Supreme Court po ay hiningi na po ng reaction po dito, ng position po ang Senate, ang Congress at iba pa. So kasalukuyan pong inaantay kung ano po ang kakalabasan yan, kung ano po ang kanilang magiging position po dito. So nasa Supreme Court ang talaga yung bola kung matutuloy o hindi Yun ang bago doon Ma'am Jessica Ayun, at hinihintay pa natin nga recently nandito rin si Attorney Mac nagsasalita rin patungkol sa kanyang petition sabi niya unconstitutional yung kung hindi matutuloy. Anong masasabi niyo doon? Para sa amin naman po, bilang kinatawan ng mga barangay officials po natin, alam nyo, nilabi po ito talaga ng mga incumbent na barangay officials po ngayon dahil po 2 taon lang po ang kinalalabasan ng term ng mga kasalukuyang barangay officials. At according sa ating batas, 3 taon po talaga ang term ng ating mga barangay officials. At alam naman po natin, lalong-lalo na sa lahat ng natrabaho sa gobyerno, kung gaano karami ang trabaho ng mga barangay officials po natin. Lahat na ho siguro ng ahensya may inuutos. Pwera pa po yan sa mga LGUs po natin. Lahat po, pati mga batas na ipinapasa ang implementing body, kadalasan din po ay mga barangay officials. By history, makikita na rin po natin na kulang po talagang oras dahil on average, ang term ng mga barangay officials is 4.5 years. If you look at it at the very beginning, in 1982, 6 years po talaga nagsimula ang term ng barangay officials. And then it went down to 5, naging 3, naging 5, naging 3 noong 2002, and then it has been 3 ever since, but with the repeated postponements of elections, if you average all of it, nagiging 4.5 years ang term ng barangay, which goes to show na kulang po talaga ang oras ng mga barangay officials para magawa ang kanilang mga trabaho. Tungkol naman po sa constitutionality, we believe naman that the Supreme Court, in the previous Supreme Court ruling, hindi naman po nila sinabi dyan na actually, they even recognize the plenary power of Congress to set the term of the barangay officials. It is really that power rests in Congress, and Congress was the one who legislated the term setting. At the same time, yung kine-question yung regularity of elections, actually this is the answer to that. Because of the continuous postponement, I think we've had like 5 postponements in ever since 2002 or something like this. So because of that repeated postponements, ito na po ang sagot doon. Finally, we're fixing the term of the barangay officials. And according to RA 12232, ang term na po ng barangay officials is 4 years. 4 years na po. So hindi po siya postponement per se. The law is actually fixing the term of the barangay officials. Kasi many say that it is unconstitutional because of the postponement, but the law is not postponement per se. It's actually finally fixing the term of the barangay officials. Ayun. Habang hinihintay po natin yung decision ng Supreme Court dun sa petition natin, ano po yung mga hakbang ngayon ng mga barangay official? Well, tuloy pa rin naman po ang trabaho. Of course, we're still serving in our own community. So tuloy pa rin po ang trabaho natin. Tayo po, nagkaroon din tayo nga na, as you mentioned, sir, ng petition and intervention kontra dun sa final po ni Attorney Macalintal para rin po sana mapakinggan din po ng Korte Suprema ang sentimento ng mga barangay officials bilang direct stakeholders ng batas po na ito. So, ngayon po, nag-aantay po tayo kung ano magiging desisyon
at nagdadasal na sana po maging favorable para naman sa ganun, mabigyan ng pagkakataon ang mga incumbents ngayon, lalo na 60%, according to DILG, mga 60% of the barangay officials now are first-termers. So, hello? Imagine 2 years on your first year, puro ka training, seminar, nag-aaral ka pa lang, on your second year election na. You know, paano naman po yun, di ba? So, it's like, parang ganito, kung kayo po ay isang estudyante, tapos sinabi ng teacher ninyo na, oh, gawin mo tong thesis na to, pero gusto ko bukas, tapos na. Parang ganun eh. Kasi sa dami po ng trabaho ng barangay, at the same time, marami pang baguhan ngayon na barangay official, they still lack the experience, they're still learning their responsibilities. At the same time, sa lahat ng mga pinapagawa ng national government, even ng LGUs, sa lahat ng conflict on a day-to-day basis sa barangay, isama mo pa dyan yung mga trahedya na nangyayari sa ating bansa, mga bagyo, etc., na barangay officials din ang humaharap, wala na po silang oras para implement din yung mga gusto po sana nilang plano at pangarap para sa kanilang barangay, because we have to remember the fact that these are also leaders, hindi lang po sila utusan. Kahit pa silang pinakamababang antas ng ating LGU, they are also leaders with dreams and ambitions for their barangays. So, ang nangyayari po kasi, Chairwoman, kapag ka po na-extend yung term ng mga barangay official, damay din po yung sangguniang kabataan. So, ano naman po yung magiging mga hakbang ngayon ng barangay para naman po dun sa mga SK officials na first-termer din, pero dumarating sa point na na-extend yung term nila dahil kasama sila sa walang election, postponement ng election, ay yung mga project din po nila naapektuhan, and then meron po sa kanilang mga na-extend na rin yung overage na po sa sangguniang kabataan, di po ba? Actually, if we're talking about the extension, it's only 1 year, ma'am. Hanggang next year lang po yun. So magkakaroon po ng election pa rin po next year in November, the first Monday of November. So 1 year lang po talaga siya. The 4 years doesn't apply to the incumbent barangay officials and SK officials. The 4 years applies to the next set of barangay officials, which means panibagong election po yan, even sa SK. At ang SK, according to RA 12232, 1 term lang po sila. Wala pong re-election. For the barangay officials, 3 po ang kanilang term. Ayun. Ma'am Jessica, kanina nababanggit mo na rin yung sentimento ng mga barangay officials. Yun nga, gusto wag matuloy yung election at next year na lang. Ano naman kaya yung sentimento ng mga constituents din po ng mga barangay officials? May sa tingin nyo? Meron ba dyan na gusto na matuloy? Dahil sawa na kami sa ibang mga barangay officials Hindi ko makilos, hindi naman lahat Pero yun ang iba ano sa tingin mo? Well, nababasa rin po natin at naririnig din po natin yung mga comments na yan. There are always 2 sides, no? Of course, there are ones who believe in their barangay officials. I mean, barangay officials, officials ng barangay, it's an elected position. So, yan din po yung mga taong bumoto dun sa kanilang kapitan, sa kanilang mga kagawad. So, on the other side, yun naman sa mga tao na may mga apprehension sa kanilang mga barangay officials. Of course, hindi rin po mawawala yan. Like any person, wala pong perfect. So, even governors, mayors, congressmen, wala pong perfect. Kahit barangay officials, wala pong perfect. But we have 42,011 barangays. Times mo yan sa 10, those are all the barangay officials in our country. Sa dami nun, that's almost 500,000. There are bound to be ones that are not going to be at par dun sa expectations ng mga tao. Pero naniniwala po ako na karamihan po sa ating mga barangay officials naman are very dedicated and committed. Why do I say this? Because now, nag-iikot po tayo sa bansa at marami tayong mga nakikilala, nakikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang mga barangay officials from Luzon to Mindanao. Dito ko po, sir, it's my first term as kapitan. First term lang po akong kapitan. So ngayon, simula po nung ako ay pumasok sa liga,
Diyan ko po nakilala ang iba't ibang mga barangay officials po natin sa iba't ibang panig ng bansa at nakita ko po kung ano po ang dedikasyon ng karamihan sa ating mga barangay officials to a point na sila po ay namamatay in the state in because of their service. In fact, later siguro I can share the statistics of the slain barangay officials. But going back, alam nyo, marami po tayong barangay officials, 30, 40 years pong nagninilbihan sa ating gobyerno. At the end of their service, they don't get anything. Walang pension, walang social security, wala silang insurance na makukuha, wala man silang kahit loyalty award, kahit papel na matatanggap. And at the end of all of that, itong mga barangay officials po natin, kaya sinasabi ko na I vouch na there were many who are dedicated because karamihan sa barangay officials po natin receive below minimum na honorarium. Hindi po salary grade ang ating barangay officials. Honorarium po ang natatanggap po nila sa kabila ng kanilang trabaho na 24/7. It is beyond regular government working hours. They're expected na magtrabaho 24/7 at ready kahit kailan. At kahit ano, sky's the limit kung anong pagagawa sa iyo ng bawat ahensya. Kung data collection, kung relief operations, lahat, ikaw po ang gagawa. Hindi ka po pwedeng magreklamo. So, sa ganung pong makukuha po nila na honorarium, may mga barangay officials po tayo, 3,000 lang po sa isang buwan ang kanilang honorarium because this is based on the national tax allocation of your barangay. At kung ma-share ko lang po sa inyo, ang national tax allocation po natin para sa mga barangay, magugulat po kayo dahil ang budget po ng mga barangay po natin na 50 million and above sa ating mga syudad, nasa less than 2% lang. Para sa mga munisipyo, this is actually 0.05%, less than 1%. Karamihan po is 50 million and below. At ang pinakamarami pa dyan is the 5 million and below, which is 50% sa mga syudad at 75% sa mga munisipyo. At karamihan pa po dyan, nasa 1.5 million ang NTA sa isang taon. Let's do the math. 55% po ng 1.5, magkano po yan? Divide nyo po sa 12 na buwan. Sa 12 months, maghahati-hati. 10 barangay officials, barangay workers, mga tanod sa 68,000 pesos. Ano pong matitira? Halos wala na po. So imagine, parang ang volunteerism na lang po ang ginagawa ng karamihan sa mga barangay officials po natin, which yun ang nakita ko na grabe po ang dedikasyon. Actually, ang bansa po natin is very, very lucky that we have barangay officials na tumatakbo pa rin despite these conditions. At ang masaklap pa po dyan, they are probably the only government employee na hindi po nakikinabang sa mga benepisyo ng gobyerno. For example, wala po silang life insurance, wala silang SSS, GSIS. Wala silang social security, wala silang health insurance. Pag sila nagkasakit, cargo pa nila yung sarili nila. Wala rin silang, yung National Housing Program ng gobyerno, hindi rin po sila nakikinabang dahil wala rin po silang pag-ibig. Ano pa? Social security, yan naman ang mga basic natin kailangan. Even sa life insurance, yun po, i-share ko rin po sa inyo. Marami talaga, no? Ang mga barangay officials po natin, every year, napakarami pong pinapaslang. And we've been keeping track of our data dahil halos lagi pong marami kaming mga reports na natatanggap sa mga pinapaslang na barangay officials. Sa kasalukuyan, as of 2025, may 25 na pong attack sa ating mga barangay officials, 18 po dyan ay namatay. So kadalasan po, mga riding in tandem, binabaril ang mga barangay officials natin. At kadalasan, habang sila po ay nasa barangay hall, tapos maglinis, sa kalsada, dyan po sila papatayin, or sa sarili po nilang tahanan. At ang masaklap po dito, there is actually a bill
that gives some benefit sa mga barangay officials natin. It's RA 6942, which entitles yung mga namamatay na barangay officials to receive 20,000 pesos na yung beneficiaries ng mga barangay officials na 20,000 pesos na death assistance at burial assistance na 2,000. But the problem is, ang bill na to was 1991 pa. Ang 2,000 noong 1991 for burial assistance, iba na po ang halaga ng 2,000 ngayon. So hindi na po amyenda, hindi na po na-update itong batas na ito. And this is merely what our barangay officials get. At ang pinakamasaklap po dyan, wala pa pong hustisya, yung mga pagpapaslang dito sa mga barangay officials po natin. So yan po kaya I'm saying this, sir, because marahil meron tayo mga barangay officials na hindi siguro at par sa expectations ng mga constituents nila, or hindi okay ang performance. Like anywhere, kahit sa corporations, hindi po lahat yan magagaling, hindi lahat yan perfect. Pero naniniwala po ako na base sa mga nakilala ko, base sa mga datos, karamihan sa mga barangay officials po natin, despite their circumstances, despite their lack of resources, despite sa conditions ng kanilang mga nare-receive mula sa gobyerno para sa kanilang trabaho, naniniwala po ako na mas marami po tayong mga dedicated na mga barangay officials po natin who also deserve this extra year para tapusin po yung 3 taon nila. Ayun, maraming salamat. Alam ko marami pa tayong didiscuss diyan eh. Pati mamaya babalikan natin yung yung Magna Carta rin, maganda rin na isinusulong din ng Liga ng mga Barangay. Dumako naman tayo, ma'am, sa isa sa ating resource person na talaga namang naging naging congressman at Congress at familiar din sa mga nangyayari ngayon, di ba? Ang init ng issue ng flood control projects, yung mga anomalous diyan, mga bidding. Anong say mo diyan, Attorney J.V. Bautista, sa tinatakbo ngayon? Kahapon lamang, di ba? Sa Senado, nagsalita na ang mga Diskaya. Ang daming mga congressmen, pati mga DPWH officials na involved. Nung naglabas yung mga pangalan, biglang mukhang tatanggalin yung chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Hindi, Marcoleta. tatanggalin talaga yun. Oo. Kasi bago na yung leader. Anong basa mo dyan sa takbo ng Well, investigation? first for the record, Opo. I am supporting the position of the Liga ng mga Barangay. Yeah. To postpone the election and extend the term. Tama lang. Kasi nga naman alam mo ba ngayon ang eleksyon ng barangay ay bakbakan na rin? Hindi ka mukha nung araw kasi wala namang eleksyon ng chairman Nung araw, yung top notch becomes chairman. At saka nung araw, barangay is strictly non-political and non-partisan. Yeah. Ngayon kasi nagbago na hindi na ganun. No? In practice, the barangays sometimes become the yung labanan ng mga magkakalaban na mayor, halimbawa, or governor, meron silang mga sarili nilang mga tao dyan. And it becomes a very tedious exercise. And I guess, yung mga nanalo naman, dapat naman, payagan silang mag-serve ng another 2 years. Tama yung sinasabi ni Chairwoman kanina, C, na I hope that their petition will be favorably acted upon. That's number 1. No? Ngayon, dito sa nangyayari ngayon, these are all positive developments in our political society now. Why do I say that? Because it encapsulates the outrage of the public, of the ordinary people, against what they perceive as yung grabing corruption. Corruption is everywhere now no? Pero dahil nga nagkakabahaan, everybody napiperhisyo, may mga namamatay, may mga nalulunod pa. And then from the top, there is a statement from the president himself, no less,